Hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Otoboy Son. So mayroon tayong ginagawang Mitsubishi Adventure. So ang issue nito guys ay nag-stack up yung brake left side front. So una nating ginawa dito ay visual inspection muna tayo kung anong nangyari. So sa bearing naman niya, inikot natin yung bearing ng wheel hub bearing ay hindi siya stuck up. Yan, hindi siya stuck up yung bearing. So yan kasi yung mga kailangan tingnan. So yung bearing niya hindi stuck up, so umiikot naman siya yung bearing. So ngayon ang ginawa natin, dahil confirm natin yung bearing na umiikot, so ang positive talaga na ang nag-stuck up is yung preno. So yun yung check natin. Ngayon ang next step natin ay grinasahan natin yung mga brake pads, yung guide nya. Yan, grinasahan natin, pati yung likuran na tinatamaan ng caliper at piston sa kabila. Yan, nilagyan natin grasa. Tapos yung slider bolt nya, ito ay nilagyan na rin natin ng grasa at nilinis. So ang una nito guys ay hindi bumabalik. Yan, pag ganyan mo, stuck up ganyan, dahil tuyong tuyo na, wala na siyang grasa. Yan, so bumabalik na siya itong slider bolt, pati yung sa taas, ito bumabalik na rin siya. So yan yung first step na ginawa natin. Nilinis natin yung slider bolt, yung mga brake pads nya, guide dito, nilagyan natin ng langis at nag-bleeding tayo. So upon bleeding natin guys, katapos natin bleeding at naisalpak, gumalaw na siya. Ang problema, yung galaw niya, dapat kasi yung galaw niya pag nag-press ang brake caliper, tapos pag atras dapat nasa 0.3, kabilaan yan 1.5 mm. Ang problema is 2 mm lang ang atras, so may tendency na sumasabit pa rin yung rotor disc. So ngayon ang ginawa natin, after bleeding, hindi siya nakuha sa bleeding kasi kadalasan yan minsan nakukuha sa bleeding lang. Ngayon hindi nakuha sa bleeding, so ang naging dahilan niya ay yung piston ring niya. Yun yung may punit, yung piston ring niya. So tinanggal na natin yung piston dito at pinadala natin sa customer yung sample. Yan, so dito nakalagay yung piston ring niya, seal, piston ring seal dito, at dito naman yung dashboard sa outer. So pinadala na natin sa kanya yung sample. Yan, so medyo madumi, may mga kalawang na, so lilinisan natin yan para bago may salpak is okay. So mayroon kasi tayo dito rebuild kit, may rebuild kit tayo dito, kaso pang Nissan. So Nissan Sentra Lake 3, so 55 mm yung sukat. So yung ito nasa kung hindi ako nagkamali 60 mm. So ito 55 mm yung sukat, so hindi siya magpit. Tapos ito naman is 55 din, hindi rin siya magpit. Itong isa naman ay 57.5, so hindi rin siya, so nasa 60 itong kalaki na to. So pinadala natin sample para mapalitan kasi hindi magkasya itong stock natin dito. So yun lang masishare ko sa inyo guys. So kailangan pagka nanikip yung ano ninyo, nanikip yung preno ninyo, ipa-check up ka ganinyo or ipa-repair kasi delikado yan pagka uminit at naka-mugs kayo, mag-transfer heat sa mugs, yun
mag-crack yung mags, tapos uusok. Tsaka hindi advisable guys na laging babasain ninyo yung rotor disc pagka naninikip, dahil mahihilawan yan, mahilawan ng bakal, bibingkong yung bakal yun. Pagka bumingkong, so mahirap na siya umikot doon sa ano niya, kasi sumasayad sa kabila at sumasayad sa kabila. So yun, abangan na lang ninyo guys pag tapos na.